Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Mapagpalang araw ng Sabado po, beautiful Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nasa bayan napapakinggan sa 104.5 Radyo natin FM and 89.5 Radyo Bandera Philippines. Isang magandang umaga po sa inyo. Ngayon po ay mayroon na tayong ika-13 episode sa ating programa, ang programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. At nako, ika-20 na tayo sa buwan ng Abril, taong 2034. Tapos po sa ating programa ang Balitang Bayan na ihahatid po sa atin ng Southern Palawan Christian Academy School or SPCA News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-20 sa buwan ng Abril taong 2024. Ako po si Angelo Emmanuel H. Ucia. At ako naman po si Kaisha Bani mula sa Southern Palawan Christian Academy Philippines Incorporated. At kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Southern Palawan Christian Academy Philippines Incorporated School o ang SPCA News Team. Palarong Panlalawigan 2024 Grand Opening Program. OWA Information Caravan at Membership Promotion at OWA Program Services Orientation isinagawa sa bayan ng Brooks Point sa kauna-unahang pagkakataon. Turnover Ceremony 2022 Community-Based Monitoring System Data. Inilabas ang makabagong estratehiya na magagamit ang datos sa mas epektibong pagpapatakbo ng ekonomiya ng bayan. Karagdagang proyekto ng Benedito Feliciano Administration na LGU Multipurpose Building o Motor Pool sa Brooks Point Government Complex sinimulan ang groundbreaking ceremony. El Nino Monitoring and Enforcement Committee meeting isinagawa sa Barangay Pangubilyan. Orientation sa Community Disaster Volunteers ng MDRRMO, Brooks Point, mas pinalakas ang puwersa ng pagresponde. Balitang pangkalusugan. Halaga ng pangangalaga sa kalusugan ng mga nanay, Buntis Forum sa Barangay Health Center ng Barangay Poblacion District 1, ginanap. Isang resolution na humihiling ng Malaria Hub kay Mayor Cesario R. Benedito ang naging tugon sa mga usapin ng Local Health Board meeting. Eskolar ng Bayan Olympics 2024, naging makulay at hitik sa activity. Barangay Calasagen Founding Anniversary Updates. Barangay Calasagen 49th Founding Anniversary at Barangay Tubtob Foundation Day masayang ipinagdiwang na may iba't ibang aktibidades at papremyo sa mga palaro. Samantala, search for Miss Macho Gay 2024 sa Sitio Mati. Barangay Pangubilyan naghatid ng kasiyahan sa Madla. Feeding program sa Sitio Tagpinasaw, Barangay Salogon nagbigay saya sa mga kabataan. LGU Brooks Point pinangunahan ang Barangay Newly Elected Officials o BNEO Basic Orientation Course para sa mga bagong halal na Barangay Officials of Sofronio, Española. Courtesy visit ng Provincial Public Employment Service Office, malugod na tinanggap at ikinatuwa ni Mayor Cesario Benedito Jr. Basketball Friendship Game Updates. Basketball Friendship Game, excited na sinaksihan sa Sitio Tamlang, Barangay Sarasa. Kaugnay nito, Golden Heart Basketball Friendship Game sa Barangay Calasagen at Basketball Friendship Game sa Barangay Tubtob. Nagbigay kasiyahan at malalim na pagkakaibigan sa mga kabarangay. Magbabalik ang Southern Palawan Christian Academy of the Philippines News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan
manatiling nakatutok sa ating programang ito para sa unang balita, Palawan, Palarong Panlalawigan 2024 Grand Opening Program. Para sa detalye, narito si SBCA News Reporter Nizert May Bangon. Balitang Bayan. Sa gitna ng mainit na panahon, hindi napigilan ang formal na pagbubukas ng Palarong Panlalawigan 2024 na mayroong temang Harmony in Motion, Uniting Communities Through Sports. Ngayong araw ng linggo, April 14, 2024, na ginanap sa Nara Sports Complex. Sinimulan ang programa sa pamamagitan ng maingay na parada na pinangunahan ng mga Drum and Lyre Corps na mga paaralan mula sa Nara kasama ang 23 munisipyo sa lalawigan ng Palawan na nagsimula sa hilagang bahagi ng probinsya na pinangunahan ng delegasyon ng Agutaya, Araceli, Busuanga, Cagayancillo, Coron, Culion, Cuyo, Lumaran, El Nido, Linapacan, Magsaysay, Rojas, San Vicente at Taytay na sinundan naman ng mga munisipyo sa timog na bahagi na kasama ang Aborlan, Balabac, Bataraza, Brooks Point, Quezon, Rizal, Sofronio Española, Kalayaan at Nara Athletic Delegation kasama ang lahat ng mga mayors, vice mayors, miyembro ng Sangguniang Bayan, department heads ng mga pamahalaang lokal, DepEd supervisors, mga guro, magulang, delegation officials, trainers at coaches, DepEd officials at technical officials. Naging panauhing pandangal sa programa si Gobernador Victorino Dennis Socrates at mga board members mula sa una, ikalawa at ikatlong distrito ng Palawan. School Division Superintendent Dr. Elsie T. Barrios, mga mayors at vice mayors, maging ang mga Sangguniang Bayan members ng mga 23 munisipyo sa lalawigan. Bilang hudyat ng pagbubukas, sabay-sabay na itinaas ang mga bandila ng mga munisipyo, pagpapalipad ng mga kalapati at pagsisindi ng Torch of Friendship. Masiglang binati ni Mayor Gerandi Danao ang mga bisita, manlalaro at lahat ng dumalo sa programa. Siya ay lubos-lubos na nagpapasalamat sa lahat na nagpagal upang maging posible ang larong ito. Isa namang makasaysayang pangyayari naman ito para kay Gobernador Socrates dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nakilahok ang bayan ng Kalayaan sa provincial meet. Ang palarong ito ay nagbubukas para mahubog ng mga kakayahan sa paglalaro at paghulma ng mga birtud tulad ng pagkakaisa, pagkikipagkaibigan, pagiging sports, pakikipagkapwa at marami pang iba. Pinasalamatan naman ni Dr. Barrios ang lahat ng mga opisyalis ng gobyerno, mga magulang at mga guro sa pagbibigay ng suporta sa mga atletang nakilahok sa Provincial Meet 2024. Ang misyon ng edukasyon ay hindi lamang nahuhubog ang pangsulat at pang-arithmetic ng mga kabataan, kundi pati na rin sa pagdating sa palakasan upang sila ay malayo sa masasamang bisyo. Dagdag pa niya na sa kabila ng distansya at mga pagsubok na kinaharap ng bawat delegasyon, buong puso pa rin nagsama-sama ang bawat munisipyo upang makilahok sa palarong ito. Makikita na buo ang suporta ni Mayor Cesario R. Benito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano sa delegasyon ng Brooks Point dahil ang bayan ng isa sa may pinakamaraming mga manlalaro para sa Palarong Panlalawigan 2024. Ang Palarong Panlalawigan 2024 ay magtatagal ng 5 araw at magtatapos sa araw ng Biyernes, April 19, 2024. Nizert May B. Bangona, Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyong May. Samantala, OWOW Information Caravan o Membership Promotion at OWOW Program Service Orientation ay sinagawa sa bayan ng Brooks Point sa kauna-unahang pagkakataon. Sa ulat ni SBCA News Reporter Ashira Jasquez-Par. Balitang Bayan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa bayan ng Brooks Point, naisakatuparan ang pagbisita ng mga kinatawan ng National at Provincial Overseas Workers Welfare Administration o OWWA sa pangunguna ni BPBH Focal Rudy Crest B. Payo upang isagawa ang Information Caravan or Membership Promotion at OWWA Program Services Orientation. Katuwang ang Municipal Public Employment Service Office para sa lahat ng active at inactive overseas Filipino workers o OFW na residente ng Brooks Point na sinimulan ng araw ng Huwebes, 11 hanggang 13 ng Abril taong kasalukuyan ng ginanap sa Convention Center, Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan. Ipinaabot sa mga OFWs na kasalukuyang nasa ibang bansa o mga nagtrabaho sa ibang bansa at umuwi na sa Pilipinas ang iba't ibang serbisyo, programa at mga benepisyo ibinibigay ng OWWA gaya ng Social Benefits Program, Education and Training Assistance Program, Workers Welfare Assistance Program, Social Services and Family Welfare Service tulad ng Repatriation Program, Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program, Tulong Pang Kabuhayan sa Pag-unlad ng Samahang OFWs
o tulong puso at marami pang iba. Ang OWA ay kabalikat ng Department of Migrant Workers or DMW na mga tanggapan ng nangungunang ahensya ng gobyerno na nakatalagang protektahan at tiyakin ang kapakanan ng bawat OFW. Sila man ay kabilang sa land-based o sea-based workers. Nagpapasalamat ang Punong Bayan Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa 3 araw na isinasagawang Information Caravan at Program Services Orientation ng OWA para sa mga OFW ng Brooks Point. Ayon kay Mayor Benedito, malaking bagay ang pagkakaisa at pagiging aktibo ng samahan ng mga OFW sa bayan ng Brooks Point. Masayang ipinabatid din ni Mayor Benedito ang programa ng pamahalaang lokal sa inisyatibo ng Administrasyong Benedito Feliciano na Livelihood Assistance Program para sa mga OFW na lupa ang mga sitio Candies, barangay Barong-Barong na ipapamahagi sa mga kwalipikadong OFW na nagnanais magkaroon nito. Dagdag pa ni Mayor Benedito na sa abot ng makakaya ng gobyerno, handang sumuporta at tumulong ang pamahalaang lokal ng Brooks Point. Ashira Jazz A. Gaspar, Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jazz. Balitang pang-ekonomiya. Balitang pang-ekonomiya naman po tayo. Turnover Ceremony 2022 Community-Based Monitoring System Data. Inilabas ang makabagong estratehiya na magagamit ang datos sa mas epektibong pagpapatakbo ng ekonomiya ng bayan. Sa ulat ni SBC News Reporter, Mary Antoinette Cruz. Balitang Bayan. Maingat at formal na ibinigay ang mga datos ng Bayan ng Brooks Point ni Regional Director RSSO Mima Ropa, Philippine Statistics Authority, Lenny R. Rio Florido, Senior Statistics Specialist, PSA Palawan Jesus Nino M. Sorima, Chief Statistical Specialist, PSA Palawan Maria Lelaine M. Rodriguez, sa pangangalaga ng mga miyembro ng CBMS Board ng lokal na pamahalaan sa isinagawang turnover ceremony ng 2022 Community-Based Monitoring System na ginanap sa Municipal Convention Center noong araw ng Huwebes, ika-11 ng Abril taong 2024. Masayang tinanggap ni na Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama si na Municipal Planning and Development Coordinator EMP Joey Piramide, Municipal Administrator Edgar Lacandazo, DILG MLGOO Coraline C. Atienza, Executive Stalwart Joseph Benedito, MENRO Remy Mosiero, MCRO Salve Corazon Villaurel, Acting Municipal PASO Manager Abilin Malong, MPDO Staff Agnes G. Onda at iba pang miyembro ng CBMS Board ang datos mula sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ang mga datos na nakalap sa taong 2022 ng Programang Community-Based Monitoring System o CBMS ng Philippine Statistics Authority ay may makabagong estratehiya na kung saan ay makagamit ang datos sa mas epektibong pagpapatakbo ng ekonomiya sa bayan. Ang CBMS ay world-class system ng PSA na ginagamit upang makapaglikha ng mga produktong programa at plano para sa mga mas mabilis na proseso ng Livelihood Assistance Program, Comprehensive Land Use Plan, Population and Development Plan, Registry of Barangay Inhabitants and Migrants, Action Plan for Protection of Children, Relocation and Resettlement Program, Local Climate Change Action Plan, Aquatic and Fisheries Management Plan, High Value Development Crops, Livestock and Poultry at marami pang iba. Lubos na pagpapasalamat si Mayor Benedito sa PSA dahil ayon sa kanya, napakahalaga umano ng mga datos na kanyang tinanggap dahil sa pamamagitan nito ay mas madali nang makita at matukoy ang mga kakulangan at pangailangan ng mga mamamayan sa bawat barangay at magagamit ito para sa epektibong pagpaplano at implementasyon ng mga programa, proyekto at serbisyo ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Mary Antoinette Cruz, Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Mary, sa pagpapatuloy ng ating balita. Karagdagang proyekto ng Benedito Feliciano Administration ng LGU Multipurpose Building o Motorpool sa Brooks Point Government Complex sinimula ng groundbreaking ceremony. Narito ang ulat ni SBCA News Reporter Eunice Bouvier. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ang groundbreaking ceremony ng Multipurpose Motorpool Building ng pamahalang lokal sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jean De Feliciano noong araw ng Lunes, ika-8 ng Abril taong
2024 sa Municipal Government Complex sa Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Ang proyektong infrastruktura para sa Municipal Engineering's Office, MEO, ay mula sa 20% development fund ng pamahalang lokal para sa pagpapalawig ng serbisyo at operation ng MEO at mabigyan ng sapat sa espasyo ang mga kagamitan, sasakyan at heavy equipment na napag-aari ng LGU. Lubos namang nagpasalamat si Municipal Engineering Raul Quijano Jr. sa proyektong ito kasama sina Engineer Ray Ann Joyce M. Fuentes, MEO at Motor Pool Staff Hensi Sayari, Ronel Arzaga, Omari Virginio, Ryan Garcia at iba pang mga kawani ng pamahalaang lokal na saksi at sumuporta sa proyekto. Ayon kay Mayor Benedito, mahalaga ng pamangalagaan ang mga sasakyan at heavy equipment na napag-aari ng lokal na pamahalaan upang mas epektibong magamit ang mga ito sa mas mahabang panahon para sa kaunlaran ng bayan ng Brooks Point. Eunice Bobier, Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Eunice. Samantala, El Nino Monitoring and Enforcement Committee meeting sinagawa sa Barangay Pangubilyan. Balitang hatid sa atin ni SBCA News Reporter Brix Wilfred Galario. Balitang Bayan. Dahil sa patuloy na naranasang pag-init ng panahon, nagkaroon ng pagpupulong ang El Nino Monitoring Enforcement Committee noong araw ng Biyernes, April 12, 2024, sa Municipal Evacuation Center, Barangay Pangubilyan, Brooks Point, Palawan. Pinaunang ang nasabing pagpupulong ni MDRRMO. Officer in Charge, Engineer Mod Ryan R. Miranda kasama sina Konsihal Sara Jane Crispo Abon, Konsihal Jonathan Lagrada, MEEDO Bernard Quiano, FSIN SP Lowell Dahon, Barangay Kagawad Vic Bagona, Agriculturist Chris Joseph Kadlaon at iba pang kinatawan ng Office of the Municipal Agriculturist at ng Municipal Environmental and Natural Resources Office, Remedios Mostero, PNP at DNR. Masusing tinalakay ang kasulukuyang estado ng bayan sa ginta ng tag-init, lalo na ang epekto nito sa agrikultura at ang mangyaring grass fires sa kabundukan. Pinag-usapan din ang mga hakbangin, mga posibleng preventive measures at recommendation upang maibsan ang epekto ng pagtuloy ng El Nino nararanas ng buong bansa. Brix Wilfred Galario, Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Brix, at sa patuloy na seguridad at kaligtasan ng mamamayan ng Brooks Point. Orientation sa Community Disaster Volunteers ng MDRRMO Brooks Point, mas pinalakas ang puwersa ng pagresponde. Naiulat sa atin ni SBCA News Reporter Nesh Pestan. Balitang Bayan. Suportado ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagpapalakas ng diwa ng voluntarismo sa pamamagitan ng pagbuo ng samahan ng mga mamayan ng Brooks Point na aagapay sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa mga gagawin nitong pagresponde sa mga posibleng kalamidad sa bayan at karatig bayan ng Brooks Point. Matagumpay na isinagawa ang orientation ng Community Disaster Volunteers noong April 12, 2024 sa AgriWorld Barangay Pangubilyan, Brooks Point, Palawan sa pangunguna ni MDRRMO OIC Engineer Mod Ryan R. Miranda kasama sina LDRRMO 3 Joey S. Heredero at LDRRMO 2 Jean Edward Philip A. Racuya. Dumalo si Mayor Benedito sa nasabing orientation at ipinahayag na malaki ang maitutulong ng mga volunteers upang mabilis na maisalba ang buhay at ari-arian ng mga mamayan at mapanatili ang kaligtasan at kauyusan ng bayan. Kaya naman pinapasalamatan ni Mayor Benedito ang pagkukus ng mga mamayan na voluntaryong makatulong. Mayroong 120 ang bilang ng mga tumugon sa panawagan ng MDRRMO at nagpatala sa pagiging community volunteers na sasailalim sa mga pagsasanay at tatanggap ng karampatang sertipiko. Nakiisa rin bilang pagsuporta sina
sina Auxiliary President Rodelin and Flor Deliza ng Batarasa, MDRRMO Romeo Cadang ng Rizal, MDRRMO Alvin Venturanza ng Nara, Nesha Catherine Pistaño, Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Nesha. Samantala, sa ating balitang pangkalusugan, isang resolution na humiling ng Malaria Hub kay Mayor Cesario R. Benedito ang naging tugon sa mga usapin sa Local Health Board meeting. Atid ni SPCA News Reporter Fryan Dagwat para sa detalye. Balitang Bayan. Bahagyang bumaba ang bilang ng teenage pregnancy sa bayan ng Brooks Point based sa sulat ni Municipal Health Office Dr. Lovelyn Sotoza sa ginanap na Local Health Board meeting noong araw ng Huwebes ika-11 ng Abril taong kasalukuyan sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa Government Abue Governor Center, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Ayon kay MHO Dr. Sotoza, sa kasalukuyan ay wala pang umanong naidagdag talaan ng teenage pregnancy maliban sa nag-iisang 13 taong gulang na 3 buwan buntis at sumasailalim sa mahigpit na pagmomonitor dahil sa high blood. Inuulat rin ni Dr. Sotoza na kasalukuyan umano ay nasa 39 pa rin ang bilang ng mga may sakit na HIV sa bayan, subalit tuloy-tuloy umano ang gamutan ng mga pasyente. Tinalakay rin ang mataas na kaso ng typhoid na umabot sa 70 ngayong taon, kasabay ng pagtataas ng bilang ng may sakit na dengue na nasa 37 at 155 naman ang kaso ng malaria sa kasalukuyan. Bilang tugon sa mga maging agenda ng pagpulong ay bumuo ng isang resolusyon ang mga membro ng LHB sa pangunguna ni Mayor Benedito na humiling na magkaroon ng pasilidad na tatawaging Malaria Hub upang mas madali umanong matutukan at masugpo ang sakit na malaria sa bayan ng Brooks Point. Fryan H. Dagwat, Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Fryan. Karagdagang sa ating balitang pangkalusugan, kahalagahan ng pangangalaga sa kalusugan ng mga nanay. Buntis, forum sa Barangay Health Center na ginanap. Balitang hatid sa atin ni SPCA News Reporter Janine Angela Cleto. Balitang Bayan. Noong ika-12 ng Abril taong kasalukuyan ay nagsagawa ang Municipal Health Office ng Buntis Forum kasama ang Barangay Health Worker Midwives at Kagawad Cecilia Castañas Committee on Health para sa mga kababaihang nagdadalang tao na ginanap sa Health Center ng Barangay Poblacion, District 1, Brooks Point, Palawan. Para sa kaligtasan ng ina at sanggol, pinaliwanag ni Nurse Cynthia Lascano, Medtech Hazel Baroma, Midwife Maxima Baldivino ang mga kahalagaan ng prenatal check-up, baby book, laboratory test, healthy food para sa ina at sanggol at kapag nanganak na kinakailangan ang breastfeeding at bakuna para sa sanggol at ang pagkakaroon ng matibay na family planning. Tinalakay ang iba't ibang uri ng mga high-risk pregnancy sa ina tulad ng hindi wastong gulang ng pagbubuntis. Mayroon ng 5 o higit na anak, nakakaranas ng pagdurugo, may history ng premature baby at iba pa. Namahagi rin ang MHO ng Buntis Kit upang makatulong sa magiging ina na kanilang magagamit sa pangangalaga ng kanilang sarili at sanggol. Ang Buntis Forum ay naglalayong bigyang kaalaman ang mga buntis upang maging handa kung paano pangalagaan ang sarili at sanggol hanggang sa panganganak dahil kung healthy si nanay, masaya at healthy si baby at ang buong pamilya. Janine Angela A. Cleto, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Janine. At sa balitang pangkabataan, eskolar ng Bayan Olympics 2024 naging makulay at hitik sa activities. Sa ulat ni SPCA News Reporter Putri Azliza Dugasan. Balitang Bayan.
Formal nang binuksan ang Scholar ng Bayan Olympics 2024 nung araw ng Sabado, April 13, 2024 sa Octagon Plaza. Masayang nakilahok sa programa sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano, Konsehal Sarah Jane Crespo Abon, Konsehal Richard Balian, Konsehal Victoriano Colili, Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, pangunguna ni Community Affairs Officer Irineo Maestrecampo. Sinimulan ang programa sa pamamagitan ng maingay at makulay na parada na pinangunahan ng Drum and Lyre Corps ng Brooks Point National High School, Brooks Point Christian School at Sacred Heart of Jesus High School, kasama ang mga iskolar ng bayan mula sa 18 barangay ng Brooks. Kanya-kanyang nagpakitang gilas sa pag-indak at galaw ang mga iskolar ng bayan mula sa iba't ibang barangay. Nagtagisan din ng tikas at ganda ang mga muse at escort ng bawat barangay, habang pinakilig na panauhin mula sa Aborlan, Palawan ni George Rabanal ang mga bisita at iskolar sa pamamagitan ng kanyang masining na pag-awit. Ayon kay Mayor Benedito, ang programa Scholar ng Bayan binuo ng Team Benedito Feliciano nung sila pa lamang ay nagsisimulang mangampanya at nayoy naisakatuparan na at magpapatuloy hanggang ang namumuno. Naniniwala ang lideratong Benedito Feliciano na ang edukasyon, sipag at tiyaga ang mag-aangat hindi lamang ng antas ng pamumuhay ng bawat pamilya, kundi pati na rin sa estado ng isang bayan. At dagdag pa ni Mayor Benedito, siya ay naniniwala na pagdating sa sektor ng edukasyon ay dapat walang maiiwan at pantay-pantay ang lahat na makakuha ng kalidad ng edukasyon. Pinagyan din ni Mayor Benedito na hindi nahadlang ang kahirapan sa pagtatapos ng pag-aaral dahil sa tulong ng gobyerno. Kayang-kaya na ng mga kabataan na maging doktor, abogado, guro o anumang kurso na isin sa pamagitan ng pag-aaral ng mabuti. Putri Dugasan, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Putri. At sa ating founding anniversary updates, Barangay Calasaguin 49th Founding Anniversary at Barangay Tubtob Foundation Day, masayang ipinagdiwang na may iba't ibang aktibidades at premyo sa mga palaro. Samantala, search for Miss Macho Gate 2024 sa Sitio Mati, Barangay Pangubilyan, naghatid ng kasiyahan sa madla. Balitang hatid sa atin ni SPCA News Reporter Joshua Ermi Hospital. Balitang Bayan. Nakiisa sa formal na pagbubukas ng 49th Founding Anniversary ng Barangay Calasaguin si Mayor Cesario R. Benedito Jr. noong April 11, 2024. Pinasaya ang pagdiriwang sa pamamagitan ng makulay na parada ng barangay official sa pangungunan ni Kapitan Jordan Piraza, barangay working forces kasama ang mga kinatawan ng pribadong sektor at kumpanya ng Ipilan Nickel Corporation, Kalmia Agumil at iba pang mga isa sa selebrasyon ng Barangay Calasaguin kasabay ng masayang tugtugin ng Calasaguin Elementary School Drum and Lyre Corps. At sinundan naman ng field demonstration at mayroon ding inihandang search for mutya ng Barangay Calasaguin, search for Miss Gay 2024 motocross competition at marami pang iba. Kasama sa mga nakisaya sa pagdiriwang sina Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, Board Member iba, mga mag-aaral, guro at mga residente ng Barangay Calasaguin. Samantala, masaya ding nakilahok si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa pagbubukas ng 27th Founding Anniversary ng Barangay Tubtob nitong ika-7 ng Abril taong 2024. Pinaingay ng Brooks Point National High School Drum and Lyre Corps ang parada kasama ang mga kandidato para sa mutya ng Tubtob at Queen of Tubtob Zumba participants mula elementary schools na nasa barangay. Miyembro ng Senior Citizens Tubtob Chapter 4 Peace at Indigenous People Barangay Working Forces, sangguniang kabataan officials at ang mga opisyales at kawani.
ng Barangay Tubtub. Panauhin pandangal sa programa sina Mayor Cesario R. Benedito, Konsihal Nathan Lacanilaw at Dr. Mirna Lacanilaw. Sa pagpapatuloy ng programa, isa-isang pinakilala ang mga kalahok sa mga patimpalak ng Search for Mutya and Queen of Tubtub. Lubos na nagpapasigla sa mga manunood. Ang mga mag-aaral naman sa elementary ay nagpakitang gilas naman sa sayawan sa kanilang mass demonstration. Malugod namang binati ni Mayor Benedito ang mga mamayan ng Barangay Tubtub at ang Barangay Calasaguin ng isang maligayang pagkakatatag ng kanilang anya lubos ang suporta ng pamahalaan. Anya lubos ang suporta ng pamahalang lokal sa mga programang proyekto at ang mga pagdiriwang ng mga barangay. Dagdag pa Mayor Benedito Jr. na masaya siyang makita ang pagkakaisa ng barangay sa mga aktibidades. Hinikayat din ni Mayor Benedito, palaging tingnan nyo rin kung ano na ang inyong na contribution sa inyong barangay upang mas lalo pang itong maumunlad dahil naniniwala kami na ang pag-unlad ng isang bayan ay nag-uumpisa sa barangay. Samantala, bahagi ng pagdiriwang ng kapistahan ng Barangay Pangubilyan, idinaos ng Sitio Mati ang Search for Miss Machugay 2024 noong ika-3 ng Abril 2024 na pinangunahan ni Purong Presidente Primo Trocino at dinaluhan niya Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano, Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito. Masayang binati ni Mayor Benedito ang mga opisyales at presidente ng Sitio Mati sa kanilang kapistahan at lubos na naggagalak na makitang nagkakaisa ang mga mamayan upang mapaganda at mapaayos ang event sa darating na kapistahan ng barangay sa April 5, 2024. Samantala, ang mga nanalo sa Search for Miss Machugay ay ang mga sumusunod. Miss Machugay, Carl Jeremel Lanes, aka Tony Fowler. First runner-up, Henry Nakazi, aka Ivana Alawi. Second runner-up, Fernando Viga, aka Kim Chu. Third runner-up, Joseph Moro, aka Ann Curtis. Joshua Hospital, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Joshua, at sa pagpapatuloy ng ating mga balita, feeding program sa sitio Tagpinasaw, Barangay Salogon, nagbigay saya sa mga kabataan. Balita hatid sa atin ni SBC News Reporter Arlie Grace Solano. Balitang Bayan. Muling nagsagawa ng feeding program ang Community Affairs Office sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano at Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito noong araw ng Miyerkules, April 3, 2024 sa sitio Tagpinasaw, Barangay Salogon, Brooks Point, Palawan, bilang bahagi ng kanilang program sa buong taon na makapagbigay ng libreng pagkain at saya sa mga bata sa iba't ibang barangay. Ipinahayag ni Mayor Benedito na ang isinagawang feeding program ay bahagi ng pangangalaga sa mga bata dahil karapatan ng mga bata na sila ay maalagaan ng tama, mahalin at busugin upang maging masigla at produktibo sa kanilang paglaki at pagharap sa kanibukasan. Ali Grace N. Solano, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Arlie. Samantala, LGU Brooks Point pinangunahan ang Barangay Newly Elected Officials o BNEO. Basic Orientation Course para sa mga bagong halal na barangay officials sa Fronio, Española. Sa ulat ni SPCA News Reporter Bernice Giana Dalabahan. Balitang Bayan. Pinangasiwaan ng pamahalaan ng Brooks Point ang Barangay Newly Elected Officials BNEO Basic Orientation Course ng siyam na barangay ng Sofronio, Española noong araw ng Miyerkules, Marso 20, 2024 sa Brooks Point Convention Center. Dumalo sa nasabing orientation sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Mayor Abner Tesorio, Board Member Al Iba, SK Nathan Sam Lacanilaw, SK Kiel Rodriguez at DILG MLGOO Coraline Atienza. Kasama sa siyam na mga barangay na dumalo sa programa ay ang Barangay Abu-Abo, Barangay Isombo, Barangay Panitian, Barangay Labog, Barangay Punang,
Barangay Pulot Shore, Barangay Pulot Center, at Barangay Iraray. Lubos naman nagpapasalamat si Mayor Tesorio sa pagpapaunlak ng kanilang kahilingan sa Brooks Point magdaos ng BNEO. Malugod naman binati ni Mayor Benedito ang mga bisita mula sa karatig bayan. Anya, sila ay palaging welcome sa Brooks Point. Kanya namang ipinaalala na sa paglilingkod sa kapwa ay may kaakibat na accountability, kaya laging isaalang-alang ang pagiging transparent at malinis na serbisyo. Dagdag niya pa na hindi lang puro galing lang sa paglilingkod ang pairalin, bagkus ang pagkakaisa at pagtutulong-tulong upang mas lalong mapalakas at mapabuti ang serbisyo sa mamamayan. Bernice Giana, Sida Labahan, SBCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Bernice. Susundod, courtesy visit ng Provincial Public Employment Services Office, malugod na tinanggap at ikinatuwa ni Mayor Cesario Benedito Jr. sa ulat ni SBCA News Reporter Mart Rohan Milo. Balitang Bayan. Ika-3 na Abril 2024, bumisita sa tanggapan ng Punong Bayan Cesario R. Benedito Jr. sa Abweg Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, ang Provincial Public Employment Services Office. Sa pangungunan ni Senior Labor and Employment Officer Catherine M. Pilago at Employment Officer 3 Pia Teresa de Astrea Labor, kasama si Municipal Public Employment Services Office Acting Manager Abilin Malong. Layunin ng kanilang pagbisita ng ipaalam sa Punong Bayan ang implementasyon ng programa Special Program for Employment of Students. Ang nakalaang 40% na pondo mula sa provincial piso at 60% naman ay mula sa lokal na pamahalaan para sa 20 araw na pagtatrabaho ng mga estudyante sa iba't ibang departamento ng LGU mula Hunyo hanggang Hulyo. Ang mga mag-aaral mula sa first year hanggang third year college lamang ang maaaring mabigyan ng pribilehiyo na makapagtrabaho na may kaukulang sweldo. Bilang tulong sa mga estudyante, kinakailangan lamang ay mayroong indigency, birth certificate at valid ID na ipapasa sa tanggapan ng municipal piso. Mart Rohan Emilio, SBCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Mart Rohan. Basketball Friendship Game excited na sinaksihan sa Sitio Tamlang, Barangay Sarasa. Kaugnay nito, Golden Heart Basketball Friendship Game sa Barangay Kalasagen at Basketball Friendship Game sa Barangay Tubtub. Nagbigay kasiyahan at malalim na pagkakaibigan sa mga kabarangay. Narito ang ulat ni SBCA News Reporter Princess Ira May Ita. Balitang Bayan. Masaya nakipaglaro na basketball friendship game ang koponan ng D-Executive sa pangungunan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Tama sina Municipal Administrator Edgar Lacandaso, Executive Secretary Toward Joseph Benedito, Konsehal Richard Balian, Konsehal Arturo Ferrares, Konsehal Nathan Lacanilaw, Mido Bernard Quijano, laban sa kupunan ni Kapitan Erlito sa paalan ng Barangay Sarasa noong gabi ng Huwebes, Abril 11, 2024, sa Sitio Tamlang, Barangay Sarasa, Brooks Point, Palawan. Nagtapos ang laro sa score na 70-62. Wagi ang kupunan ng Barangay Sarasa. Ayon kay Mayor Benedito, ang basketball friendship game ay sumisimbolo ng pagkakaisa at pagsuporta ng pamahalaang lokal sa mga barangay patungo sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng bayan ng Brooks Point. Kasabay nito ay ang may pagpapalakas ng katawan sa pamamagitan ng pag-ehersisyo. Dagdag pa ni Mayor Benedito, mahalagang ipagpatuloy ang pagkakaisa ng mga opisyales ng lokal na pamahalaan, barangay. Tiyak ang pag-unlad ng komunidad gaya ng Sitio Tamlang sa Barangay Sarasa. Samantala, para pagpapatibay na relasyon ng pamahalaang lokal at mga barangay, masayang nakipaglaro ng basketball ang Gold Heart Team ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr., Executive Secretary Toward Joseph Benedito, Municipal Administrator Edgar Lacandaso, Konsehal Richard Balian, Konsehal Nathan Lacanilaw, Mido Bernard Quijano, sa kupunan ng Barangay Kalasagin sa pangungunan ni Kapitan Jordan Terasa at mga opisyalis ng barangay na ginanap sa covered court ng Barangay Kalasagin, Brooks Point, Palawan noong gabi ng Biyernes, April 5, 2024. Dikit ang naging laban ng dalawang koponan at nagtapos ang laro sa score na 63-76.
Wagi ang Barangay Kalasagit, hindi man nagwagi ang kupunan ng Golden Heart. Masaya naman si Mayor Benedito na makiisa sa parating na kapiyastahan ng Barangay Kalasagin sa April 16, 2024. Layunin ng mga basketball friendship games na mas lalo pang mapalakas ang samahan, pamahalang lokal, barangay officials at mga residente ng barangay kasabay ang pag-ehersisyo ng bawat isa. Princess Ira May Diita, SPCA News Reporter nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Ira. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na ang Talakayang Bayan. Ako po si Angelo Emmanuel H. Osia. At ako naman po si Kaisha Bani. Kami po ang Southern Palawan Christian Academy of the Philippines News Reporter na naghahatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat SPCA News Team. Gayon din po ang ating pasasalamat sa kanilang school principal, mga guro at mga magulang sa mga mahal sa buhay ng ating mga tagapaghatid balita. Isang mapagpalang araw po ng Sabado. Magbabalik po tayo pagkalipas lamang po ng ilang sandali para sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Isang mapagpalang araw po muli ng Sabado sa inyong lahat, mga kababayan. Welcome back po sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nasa ikalawang segment na po tayo ng ating programa, ang Talakayang Bayan. Tuloy-tuloy po ang ating programa at sa kasalukuyan, makakapanayan po natin ang isa po sa talagang tinitingala ko pagdating sa paglilingkod po sa kanyang mga constituents dito po sa bayan ng Brooks Point. Siya po ay retired teacher and talagang masasabi ko siya po ay subok na sa husay ng paglilingkod dahil siya po ay tubong Brooks Point din po. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang talagang isa po sa tinitingala ko pagdating po sa paglilingkod po sa bayan ng Brooks Point. Of course, kilalang kilala po siya ng lahat. Dahil siya po ay retired teacher, subok po sa paglilingkod na may katapatan, kaya minahal po siya ng kanyang mga constituents sa Barangay Imulnod, na kung saan po sa ngayon ay talagang patuloy ang pag-unlad ng barangay na ito. Of course, di na natin patatagalin pa. I-welcome na po natin mga kababayan ang ating masipag na Barangay Captain Elegio Lagrada Oblian. Cap, magandang umaga po. Magandang umaga naman din po. Ayan. At syempre po, walang iba ang kanyang kasama, ang ate po ng mga kabataan sa Barangay Imulnod. Siya po ay kasalukuyang nag-aaral sa Palawan State University sa kursong Bachelor of Science, Major in Marketing Management. At anak po ni na Mr. and Mrs. Annalyn and Nomer Daoban. Walang iba ang ating maganda. Of course, nakakahalina ang ganda. Ayan, dahil dalagang Pilipina. At talagang makikita natin na ang husay niya po sa paglilingkod sa kanyang mga kapwa-kabataan sa Barangay Imulnod. Walang iba, SK Chairman Shai na May Niwang Daoban. Good morning, SK. Good morning po. Ayan, di na po natin patatagalin pa, Kap. Excited kaming marinig mula sa inyo dahil ang inyong barangay po ay talagang matunog na barangay at tinaguro ang Little Baguio. Ano po? Pero bukod dyan, nais po naming malaman mula sa inyo, pwede nyo po ba kaming bigyan ng konting background and saan po itong Barangay Imulnod? Of course, mahigit kumulang ilan po ang population at ano po ang pangunahing kabuhayan ng mga residente dito, Kap? Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo tigit po sa pamahalaan ng Brooks Point sa pamumuno po ng ating kagalang-galang na punong bayan, Honorable Cesario R. Benedito Jr. kasama po ang kanyang
Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ang kanyang mga kasama sa kagawad ng Sangguniang Bayan ng Brooks Point. At ganoon din po sa mga kasamaan kong mga kapitan ng bawat barangay, lalo tigit po ang aking Barangay Imulnod. Ang Barangay Imulnod sa kasalukuyan po ngayon ay aming ipinabubuti at pinaglilingkuran at aming pong hinahabol kung tagurian namin ay apuradong administrasyon. Dahil sa 2 years term lang po ang ibibigay sa amin, kung kaya't medyo apuradong administrasyon po ang aming administration. Ito po ay humigit kumulang 10 kilometro mula sa bayan hanggang doon po sa amin sa Barangay Imulnod. At kung ang papag-usapan po natin ay ang populasyon, ito po halos ay may populasyon po kami na 3,853 sa kasalukuyan. At kung ano man po ang pinagkikitaan ng Barangay Imulnod, so far sa ngayon, ito po ay napakalaking para sa taga-Barangay Imulnod. Simula halos humigit kumulang na sa 8 taon, na ito na po ang naging hanapbuhay o kay pinagkikitaan ng mga taga-Barangay Imulnod. Kung inyong naririnig po na ang Imulnod ay tinaguri ang Little Baguio dahil dito po nagmumula ang mga highly valued vegetable na inyong mga nakikita sa ating pamilyang bayan at nakakarating pa po ng Puerto Princesa ang mga produktong ito. Sapagkat isa pong pagpapatunay na ako po ay isa na may sasakyan, truck, at Miyerkules at Linggo, yan po ay nagbibiyahe papuntang Puerto at lulan po ang napakaganda at mga quality valued vegetable galing po sa Barangay Imulnod. So, yun po ang pinagkikitaan. Pangalawa po ay siyempre tayo ay bayan ng maraming niyog. So, marami rin pong kanyugan kung kaya isa rin po ang pagkukupra ang isang hanapbuhay o pinagkikitaan ng taga-Barangay Imulnod. Ayan. Naku, napaka-blessed po ng Barangay Imulnod, mga kababayan. Doon pa lang sa term na Little Baguio, mga highly valued crops ang talagang naaani po sa lugar na yan. At ang nakakatuwa dahil kahit na sobrang tag-init ngayon, talagang umaani pa rin po ng mga kalidad na gulay. Ay opo, sa ngayon meron pa rin bumababa, yun pa rin katulad kanina, ay kahapon nagbiyahe naman ng aming truck, lulan pa rin, may mga gulay pa rin at mga produkto na galing sa pinagyamang lupa ng Barangay. Ano po itong mga gulay na ito? Mga gulay pong ito, katulad sinabi natin, ang sabi nga nila ay Pichay Baguio, ngunit sa ngayon ay hindi namin tatawagin Pichay Baguio, kundi Imulnod Pichay. Baguio beans, hindi na rin po Baguio beans, Imulnod beans. Opo. Mayroon po tayong mga carrots, sayuti, mga cauliflower, broccoli, at isa pa, opo, meron na po. At isa pa, amazing, kahit ako nung una ay hindi maniwala, subalit naniwala ako dahil nakita ko mismo ang bunga ng halamang yung galing sa bukid, na makikita lang po sa Baguio ang strawberry. Galing! So, meron na pong strawberry sa Barangay Imulnod. Wow! May mga lettuce na rin po. Opo, may mga lettuce. May cabbage. So far, nung March 8 launching namin, nagulat ang mga taga-provincial government na nakita nila ang lalaki ng cabbage. Opo, samantalang tag-init na nung March, hindi po ba? Ang lalaki ng mga cabbage, ang mga Pichay Baguio, kala mo ang hindi tag-init. Opo. So, yun po ang medyo may doon sa Imulnod. Dahil sabi ko nga, paano, hindi ba nakakaramdam ng init? Ang sabi ng mga taga bukid na talagang nagtatanim, mainit din po, kaso lang paggabi, medyo malamig po talaga sa amin. Kaya dahil sa hamog, nadidiligan ang mga
gulay. Ito po yung masasabi nating lakas po ng Imulnod. Oo nga mga kababayan. SK, baka pwede kang idagdag. May mga nais kang idagdag doon. So, ayun na nga po, yung katulad dun po ng sinabi ni Cap na more on vegetables po kami. Sagana po yung vegetable dun sa amin kahit na po na sa panahon ngayon, tag-init po. Patuloy pa rin po yung pagbunga po ng mga vegetables. And then po yung about naman po sa kabataan naman po, yung mga kabataan po doon sa aming barangay is magagaling po sila sa mga sports katulad po ng basketball po. Kasi someday po magiging member na rin po sila ng Sangguniang Kabataan at magiging tagapaglingkod na rin po ng Sangguniang Kabataan. Yun lang po. Thank you po. So, syempre Kap, sa mga barangay po, mayroon po tayong masasabing lakas at mayroon ding mga pangangailangan o masasabi nating challenges. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin upang malaman po natin kung papaano po makatutulong ang bayan at ang mga mamamayan po sa inyong barangay? Okay, maraming salamat po sa mga tanong at nakakapagtaba ng puso ang mga tanong na ito sapagkat hangarin po namin ito na magkaroon po ng mga gawain o harapin ang mga challenges na ito dahil sa ngayon ay marami po ang pangangailangan ng Barangay Imulnod. Napakalaking hamon po sa amin na simula nung January 4, 2023, kami po ay nagkaroon ng calamity kung saan ay naanod po yung aming hanging bridge sa Binbin Bridge at Imulnod bridge doon sa Imulnod River. Kung kaya't ang challenge po sa amin ngayon, mostly 1 year na po kaming lumulusong sa tubig noong may tubig pa, pero sa ngayon, pasalamat kami hindi nababasa ang paa namin dahil tuyo ang ilog. Kung kaya't nasabi kong napaka-challenge po ito sa amin dahil iniisip po namin months na lang po, baka bumagsak naman po ang ulan, pwedeng kahit yung aming mga bisita ay hindi pwedeng makatawid at hindi kami mabisita sa aming barangay dahil po hanggang sa ngayon ay wala po kaming tulay. Ganon din po ang aming pinangangambahan na ang aming lakas po namin ay ang produkto na galing po sa taas, doon sa barangay Imulnod at doon sa mga sityo ng Tatandayan, sityo Karusuan, sityo Marma hanggang sityo Kabulnukan. So nangangamba po kami na ang aming daan hanggang ngayon ay medyo hindi naayos. Kung kaya amin pong pinagtitiyagaan na maiparating po sa at kinaukulan sa ating pamahalaan at kaya gumawa po kami ng napakaraming mga resolution o panukala na kung saan lahat ay patungkol sa mga pangangailangan po namin sa barangay Imulnod na sana ay makarating sa mga kinaukulan sa ating pamahalaan lokal hanggang sa pamahalaan probinsya na lalawigan ng Palawan. So far, ito po nasabi po natin na lakas ng barangay Imulnod ang producer ng highly valued vegetable na kung saan nung March 8 po ay aming inilaunch ang first Tolno Festival, which is Tolno is a Palawan word, means Gulayan Festival. At ang Tolno Festival, first Tolno Festival, ito po ay sponsored ng provincial government, nalalawigan po ng Palawan, sa pamumuno po ng ating mahal na gobernador, Victorino Dinis Socrates, at Vice Governor Onsoy Ula at ang kanyang mga kasamang mga board members, which is present po sila sa aming barangay noong March 8. Ito po ay sa pamamagitan po ng kasipagan ng ating provincial agriculturist, Doc Romy Kabungkal, kung kaya't naisagawa po ang napaka-memorable na events, ang launching Tolno Festival last March 8, kaugnayan po sa aming 35 founding anniversary ng Barangay Imulnod. Kaya akin pong sinabi ang mga ito, baka magtampo dahil hindi po nababanggit ang mga pangalan. Kaya isa po sila sa mga taong nag-udyok
sa taga-Barangay Imulnod na maidaos po namin ang launching ng Tulno Festival. At ganun din po, maraming salamat po sa ating mahal na mayor na nandoon din po siya at ang ating mga kagawad ng sangguniang barangay at ang mga kasamaan ko rin pong mga kapitan na present din po noong March 8. At panauhin din po namin ang ating mahal na mayor ng Puerto Princesa City, si Mayor Nancy Socrates. At ang ating matagal nang nasa kooperatiba, si Madam Ching Socorro Ching Tan. Napaka ang kanyang mga message na pinarating sa Barangay Imulnod na sana raw ay may pagpatuloy at matulungan ng mga pamahalaang concern na mas lalong mapaigting at mapabuti ang serbisyo at ang maging produkto ng Barangay Imulnod na makarating sa magandang sitwasyon ang mga bagay na ito. Kung kaya yan po ang malaking maitutulong namin sa bayan at kaugnay balik ang laki rin po ng naitulong ng pamahalang bayan ng Brooks Point sa Barangay Imulnod as of now dahil sa kasalukuyan po ay inaayos na ang aming hanging bridge. At expected po na matatapos ngayong April. At lagi ko rin po pinapasyalan. At ganun din po, na-deliveran na rin po kami ng mga culverts sa Cabinbin River at Imulnod River at sabay din pong gagawin ayon po sa ating engineering office ng bayan ng Brooks Point. At sa ngayon po, kasalukuyan din po, kanina ay kahapon lamang po, ay anong nakaraang linggo ay nagkaroon po ng groundbreaking doon sa aming barangay at ang itatayo po ay ang two-story building multipurpose at pwede rin pong gawing barangay hall. So, at sa ngayon ay nagkaroon na po sila ng excavation at sinisimula na po ang napakagandang magiging two-story building, multipurpose at pwedeng gawing barangay hall. Ganon din po, nabanggit ko po kanina o kaya ang aming resolution, meron na rin pong kasagutan na bisita na rin po ng engineering office, ng Mendro at ng DNR ang mga pamilyang kakabitan po ng electricity o kaya electrification program. So far yun po. At sa ngayon po, sa kasalukuyan, iniwan ko lang po at simula noong 1, ang lahat po ng mga equipment ng local government ng bayan ng Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Cesario Benedito Jr. ay nandoon po sa barangay Imulnod. At so far, kanina ay doon po ako galing, patapos na po ang paggagraba, ang graveling. At nandoon na po ang pison at expected po hanggang Friday ay matatapos pong lahat ang road rehabilitation sa barangay Imulnod. So, yun po ang kaganapan simula nung mga nakaraang buwan sa barangay Imulnod hanggang sa ngayong araw kasalukuyan at binigyan ko lang importansya itong interview ngayon dito sa ating studio para may bahagi po ang lahat ng ito para sa inyo. Ayun. Kumpletong-kumpleto. Actually, hindi ko na kailangan magtanong kay Kapatan dahil nasagot na po kung ano po yung lakas, ano yung mga challenges, ano yung mga hakbang, mga prioridad na hakbang para sa ikauunlad ng Barangay Imulnod dahil nasabi na ni Kapitan ang tungkol sa mga resolusyon at of course sa mga aktibidad na isinagawa. Gayon din yung mga kung papaano, yung
pakikiisa ng kanilang barangay sa ating local government unit sa mga aktibidad po ng pangbayan. SK, kayo naman po, ano po ang priority nyo na programa para po sa mga kabataan ng Barangay Imulnod? Yung pangunahing plano po ng aming mga SK officials is yung yung for educational purpose po. Magkakaroon po kami ng free printing po para po matulungan yung mga kabataan sa kanilang pag-aaral. Kahit papaano po, kahit kunting tulong po na maibigay namin para po sa mga kabataan. And then po yung mga programa po para po sa kanila na gagawin po ng sangguniang kabataan po para sa kabataan din po. Ayan. Regarding naman po, Kapitan, sa seguridad po, at kaayusan po na inyong barangay, ano po yung inyong mga sinasagawang hakbang? Ano po na pwede naming matutunan? Para po sa seguridad po ng aming barangay, lagi po naming inaano sa aming, lalo na sigit sa aming mga barangay working forces, para sila ang maging daan para i-disseminate po ang mga information during a flag ceremony. Akin pong pinapaliwanag na sana ay lagi tayong magmamatyag sa ating mga kapaligiran kung anuman ang mga nangyayari at kung anuman ang mga problema ay wag po nating pabayaan. At lalo tigit ang aming barangay Tanod, dati po ay hanggang 12 lang po ang 12 midnight ang duty. Ngayon po ay ginawa ko pong hanggang lahat ng oras ay may duty. Mayroong 12 to 8, 8 to 4, may 4 to 12. So at least ang barangay hindi nawawala ng tao. At the same time, kung mayroong mga taong ligalig sa mga na oras, ay sana ay ibigay alam agad nila sa kinaukulan. At binigyan namin na po sila ng mga barangay Tanod, may mga gamit na po sila. True, bigay lang. Parang kusang bigay lang namin ng mga barangay official. Meron na po sila mga pusat, meron mga tergas, meron na po mga uniform, at yan po ay kusang bigay po namin mga para makapag-perform po sila ng mag-aayos at magandang serbisyo para sa barangay. Sa mga naririnig po natin ng mga pangyayaring mga nakaraan, yun po ay hindi po nangyari sa aming barangay, ngunit ang biktima po ay taga-barangay. Pero hindi po nangyari sa aming barangay. Taga-barangay lang po, which is kagawad po namin isa na ano. So, para sa ngayon ay medyo it comes to seguridad, security purposes, okay naman po ang barangay Imulnod so far. At nakikirin po tayo nakikipag-ugnayan sa ating mga kapulisan. At mayroon din tayong mga hotline at hanggang doon sa ating mga Marines. Minsan nagro-ronda rin sila sa barangay Imulnod. At marami rin silang kinukuhang mga report at atin din pong naibibigay tungkol sa security measures ng barangay Imulnod po. Sa inyo naman po, SK, sa ngayon po ay maaari nyo bang ilarawan ang partnership po ng LGU? Kasi kanina si Kap, nasabi niya na kung papaano yung partnership, papaano, doon pa lang sa mga kwento ni Kap, talagang maisasalarawan na natin kung papaano yung support din po ng LGU po sa Barangay Imulnod. Sa hanay naman po ng kabataan, pwede nyo bang isalarawan? So yun po, yung sa LGU naman po, yung about po yun sa mga issues po na about po sa mga kabataan, yung katulad po ng maagang pagbubuntis, ganun po, at saka yung yung maagang pag-asa, ganun na rin po yun. Nais po namin pagtuunan po yun ng pansin na bigyan po sila ng programa, kagaya po ng Roads of Health na ganun din po yung training po namin nakaraang buwan lang po, na nakalipas po. Nais ko po na bigyan po sila ng kumbaga po advance information po about sa kung ano po ba yung disadvantage po na kung
kung ano po yung disadvantage na mangyayari po kapag ginawa nila po yung yung maagang pag-asawa, ganun po. Nais po namin sila na bigyan ng awareness po para po sa kanila po, para sa sarili po nila. Okay, which is yun din yung ginagawa ng ating LGU sa pamamagitan ng ating Municipal Health Unit sa pamuno po ni Dr. Loveland Sotosa. Magandang umaga, Doc. At sila po ay talagang punong abala rin sa pagbibigay din ng information dissemination para sa mga kabataan. Opo, kasi po marami na rin pong nabubuntis po. Sa ngayon po, marami na po talaga. Thank you so much. Naku Kap, napakabilis po ng oras. Malapit na po tayong magtapos. Nasa inyo po yung, ibibigay po natin ang pagkakataon sa inyo para po sa mga, baka may nais pa po kayong sabihin sa ating mga kabarangay, sa ating mga tagapanood, and of course sa ating mga tagapakinig sa mga kapartner nating radio station. Kap, nasa inyo po ang pagkakataon. Magandang hapon sa lahat po. Kami po sa pamahalaan ng Barangay Imulnod ay nagpapasalamat po through my presentation. Nagpapasalamat po kami na kami ay binigyan nyo po ng kaunting panahon, pagkakataon na ma-share po namin kung anong mayroon sa aming barangay. Bagamat ang Barangay Imulnod po ay the smallest barangay sa buong Brooks Point, which is talagang kami ang pinakamaliit na barangay at sa ngayon po ay pinakahuling barangay. But hindi po kami naniniwala na huli na po sapagkat pwede po naming mayabol. Katulad sa aking mga messages na sabi ko, darating ang panahon pagbukang liwayway. Ang Barangay Imulnod ay sisikat kikinang sa bayan ng Brooks Point. At yun po, ay inaasahan po namin sa pagtulong po ng ating mga pamahalaan concern, pamahalang probinsya at pamahalang lokal sa bayan ng Brooks Point at ganun din po sa aking mga kapwa barangay sa Barangay Imulnod at sa lahat po na mga nakikinig at sa lahat po ng mga kababayan po natin sa bayan ng Brooks Point na kami po ay talagang kung naririnig niyo po ang aming mga programa, kami po ay humihingi ng inyong tulong, suporta para sa mas lalo po naming mapaigting, mapaganda ang aming serbisyo at ang aming magiging mga hanap buhay. Kaya sa taga-Barangay Imulnod, shout out po dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig at asahan po ninyo ang pamahalaan ng Brooks Point at pamahalaan ng barangay ng Imulnod ay nagkakaisa sa lahat ng mga programa na dumadaloy sa bayan ng Brooks Point. Muli po, maraming salamat at magandang sa inyong lahat. Maraming salamat, Kapitan Eleo Lagrada Obrian. Ako talagang makikita natin na talagang punong-puno, siksik at umaapaw. Ang laman ng kanyang puso base po sa kanyang paglilingkod. Doon natin makikita sa mga kanyang sinabi kung paano po ang sistema ng paglilingkod na ginagawa po ng ating mahal na panauhin sa araw na ito sa kanyang barangay. SK, baka po may gusto kayong sabihin sa ating mga tagapakinig. Salamat po sa pag-invite nyo po sa amin sa studyong ito para po marinig ninyo yung mga pangailangan or issues po ng aming barangay. So, inaasahan ko po ang inyong tulong po para sa aming barangay para mas lalo pa po naming mapaunlad yung aming barangay at yung sa sangguniang kabataan din po. Maraming salamat po. Ayan mga kababayan, dyan na po nagtatapos ang ating mahalagang pakikipagpanayam sa ating mga mahal na panauhin ngayong umaga. Tunay nga po na napakahalaga na mayroon po tayong gantong talakayan upang malaman po natin kung paano po tayo makiisa. Malaman natin ang mga programa at mga proyekto ng iba't ibang sakay ng pamahalaan. At nang sa ganun ay malaman din natin kung paano tayo makiisa para po sa ikauunlad ng ating bayan. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo. Susunod na po ang Serbisyong Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan.
Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Dadako na po tayo sa huling yugto ng ating programa o huling segment po ng ating programa, ang Serbisyong Bayan. Para po sa ating unang Serbisyong Bayan, kasalukuyan po na patuloy na nagdiriwang ng Scholar ng Bayan Olympic, ang Bayan ng Briggs Point. Congratulations po sa ating mga nangunguna o humahawak ng Scholar ng Bayan sa pamamagitan ng ating Community Affairs sa pangunguna po ni Mr. Erneo Maestre Campo III. Magandang umaga po sa inyo, sir. At announcement po na patuloy po ang kanilang paghahanap ng lalahok o pag-anyaya sa nais lumahok para sa Pop Idol Hymn of the Champion. Ito po ay gaganapin ngayong April 30, 2024. Sa mga karagdagang katanungan at iba pang impormasyon ay mangyaring bisitahin po ang page ng Municipal Information Office dahil nakapaskil po ang iba pang impormasyon regarding that. Gayun din po sa MDRRMO Briggs Point. Sila po ay may contest na information drive. Ito po ay, I think may karampatang papremyo din sa mga mananalo. Sabi dito, join us now. Anyway, actually, ito po ay May 15. Subalit, itry nyo pa rin po. Baka sakaling pwede pa. Tuloy-tuloy tayo mga kababayan. Pabatid po ang Southern Palawan Provincial Hospital ay mayroon pong libreng laboratory tuwing Martes at Huwebes sa mga may edad 45 taong gulang pataas at ito po ay nag-umpisa ngayong buwan ng April taong kasalukuyan. Sa mga nagnanais po na makapag-avail ay mangyaring tumungo lamang po sa kanilang tanggapan. Ito po yung kinikater ng kanilang program, CBC, urinalysis, picalysis, FBS, lipid profile, SGPT at SGOT. Yan. Paano maka-avail? Magpunta lamang po sa OPD ng SPPH at magpalista. Magdala ng 2 valid na government ID o birth certificate. Dapat magpa-enroll sa e-konsulta ng SPPH at dapat mag-fasting ng 12 oras bago po pumunta ng hospital para tuloy-tuloy po ang gagawing laboratory test. Ano po? At congratulations po, nais nating batiin ang lahat ng mga lumahok, especially sa mga taga Brooks Point, ang lahat ng lumahok para sa provincial meet ngayong taon na ginanap po sa bayan ng Nara. Congratulations po sa inyong lahat, sa mga taga Brooks Point, and of course sa mga nakilahokdan po mula sa ating mga karatig bayan. At yan po ay matagumpay na natapos. Mga kababayan, dyan na po nagtatapos ang ating programang impormasyon ng bayan para sa lahat. At yan na po ang 1 oras na balitaan, talakayan at serbisyong bayan na hatid po ng pamahalaan lokal ng bayan ng Brooks Point sa pamumuno po ng ating mahal na Mayor Cesario R. Benedito Jr. Kasama po ng kanyang Vice Mayor Atty. Mary Jean de Los Angeles Feliciano. At sa pamamagitan po ng bumubuo ng Municipal Information Office sa pamumuno po ng ating External Affairs and Municipal Information Designate Miss Deborah Faith C. Malakaw. Ako po Marialyn Galicia Archie, naghahatid ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan dahil ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Isang mapagpalang araw po ng Sabado.
Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.